Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente, dininig sa Senado ang mga paraan upang maibsan ang buwis ng pamayanan. Pinangunahan ni Senador Raffy Tulfo ang pagdinig ukol sa pagpapababa ng buwis sa kuryente na kung saan iminungkahi ng kagawaran ng enerhiya ang paggamit ng natural gas. Pinarating naman ni Senador Win Gatchalian ang liquefied gas ay isang uri ng makabagong teknolohiyang pwedeng gamiting alternatibong pagkukuhanan ng kuryenteng isusuplay sa bansa. Ngunit ayon sa kagawaran ng kalusugan, ang naturang uri ng gas ay may kaakibat na di kaaya-ayang epekto gaya ng pagkahilo, sanhi ng pagkawala ng malay at pagsakit ng ulo sa mga manggagawang magiging bahagi ng trabaho upang mabigyang supply nito ang bansa. Base na rin sa Universal Healthcare Act, nararapat na unahin muna ang kalusugan ng mga mamamayan upang maprotektahan sila sa iba pang isyong maidudulot nito. Nagpresenta naman ang Center for Energy, Ecology, Environment and Development o CED ukol sa kanilang pagsasaliksik na nararapat na ideklara sa Natural Gas Development Bills ang mga patakaran na tutugon sa 1.5 degrees Celsius Paris temperature goal. Bukod pa riyan, nanawagan sila na dapat mangako ang mga gas companies sa iisang presyo ng gas bilang bahagi ng power supply agreement. Nagparating naman ng saloobin ng mga mamamayan si Leody de Guzman bilang kinatawan ng Citizen Watch Philippines na may kinalaman sa epekto ng paggamit ng natural gas sa bansa. Batas na pabor sa mga mamamayan at sa consumer. At yung batas na hindi nakakasira sa kalikasan. Hindi dapat gawin ng batas ng Senado ang kasalukuyang panukalan nito. Bakit pa kailangan itulak ang gas bill kung mayroon na tayong renewable energy law na dapat ay ma-maximize ng gobyerno? Kung ang RE is the way forward, ang pagsandal sa gas is a step backward. Bagamat mayroong iba't ibang panawagan ang bawat ahensya, ang pagbaba ng buwis sa kuryente ay bahagi ng plano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.